At nitong huling pagdinig lamang, noong April 29, dalawang bagay naman ang napag-usapan natin. Una, ang selyadong kahon mula sa BIR na sa kabila ng matinding ang selyadong kahon sa BIR na hindi nyo pwedeng buksan. Buti na lang, hindi nyo binuksan. Kumbaga, kung binuksan nyo yan, sigurado, panibagong kaso na naman ang ihahain sa inyo ng isang private individual na kasagaya ni Mans Carpio. debate, hindi muna natin binuksan. Siyempre, hindi nyo muna binuksan kasi urong ang buntot ninyo. Bahag ang buntot ninyo dahil alam ninyo kung anong mangyayaring kaso para sa inyo. Kahit nasa kapangyarihan naman natin, nabuksan ito. Hindi. Sabi nga, Dapat hindi ni binuksan. Deputy Hawak nyo yung bit eh. Dapat binuksan nyo para malaman ninyo kung ano yung mangyayari sa inyo. Dapat binuksan nyo. Nasa kapangyarihan kayo eh. Mali kayo doon. Speaker Janet Garin, ang puso natin ay gustong buksan ito. Pero ang isip Lakas din ng loob ni Garin kasi may bahid din ng korupsyon to. natin, nagsasabing huwag muna. At dagdag pa rito, nagpahayag si Congressman Benny Abante, hindi porket kaya nating gawin ang isang bagay, ay dapat na nating gawin. Ayan nga mga kababayan at mga kapadspress. Patuloy pa rin ang pambabalahura sa ating mahal na Vice Presidente. Kaya nga, nagtataka ako, bakit hanggang ngayon, dire-diretso pa rin ang hearing nila na mini trial, di ba? Eh grabe, hanggang kailan ba naman may susulong sa plenaryo itong ginagawa nilang panluloko sa taong bayan? Di ba? Eh puro kasi pakitang gilas na ginagawang patalastas. Di ba? Sa taong bayan, ang hearing na ito. Panay optics ang mga pinagagawa ng mga halimaw sa banga. Langya. Ginagawang telesere na parang telenovela ang dating. Di ba? Style nila bulok. Na ginagaya ang hearing sa Tuadcom noon. Na kung ano yung style nila noon sa Tuadcom. Ganun pa rin ngayon. Ginagawa nila. Ito kasi para lang pangalandakan na naman at ipahiya sa taong bayan ang ating mahal na Vice Presidente. Kaya naman gumagawa sila ng paraan eh. Diba? Alam naman ninyong dyan sa Kongreso eh na walang bilang. Sa totoo lang, walang bilang. O di kaya kayong mga anti-Duterte at pro-maleta na walang kayong bilang sa makukuhang boto sa Senado. Diba? Na kaya kayo ay atat-natat magpahiya sa aming Vice Presidente. Palibasa, hawak ninyo ang bit. Di ba? Kaya ayaw ninyong bumitaw dyan. Hindi ba kayo napapagod sa pinaggagawa ninyo dyan sa Kongreso? Itinutuloy ninyo pa rin sa kahit may pagkakaso na sa inyo na lumabag kayo sa Privacy Act ng isang individual na pribado. Di ba? Sabi nga ng isa inyo dyan sa Kongreso na di raw kayo pwedeng kasuhan. Anong pwedeng hindi pwedeng kasuhan? Eh paano kayo ma-exempted sa kaso eh wala naman kayong immunity katulad ng presidente at vice presidente. Mga ugok lang yata. Heto, panoorin po natin ang pagngangangaw ng bakulaw na itong si Congresswoman. 'Di ba? Chairman ng Justice Committee na halatang kinakabahan kasi pag once na maging presidente si Vice President Inday Sara, ay siguradong may mapagkakalagyan pa yung mga bakulaw nito. Basang-basa na ng mga tao na gusto ninyong mangyayari. Parang sugal ito eh, di ba? Parang sugal sila rito dahil kinabukasan nila sa kulungan ang nakasalalay dito. Ano ito? Kumbaga, laban kung laban, ituloy na ang pambabalahura kay mahal na Vice Presidente Inday Sara. Kaya heto po no, bago pong lahat,
ay welcome po muna sa aking channel. Eto at muli nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya panoorin po natin muna ang video ito na kung saan magngangaw-ngaw na naman at kung ano na naman ang ipagsisigawan sa taong bayan na wala namang kwenta dahil iniintindi na lang sila. Kumbaga teleserye ng mga corruption dyan. Sila-sila lang din. Sila-sila lang din ang hangang-hanga sa sarili nila dyan. Sila-sila lang din ang naghahangaan dyan. Sarili nila, akala nila. Yung taong bayan ay tuwang-tuwa na sa kanila. Lang ya. where we established sufficiency in form. Sumunod ang March 4 for sufficiency in substance. At sa puntong yon, we asked the Vice President to file her answer. And she did. Wala nang pag-asa. Hindi kayo sisiputin ng aming Vice Presidente diyan. Dahil mga ano kayo mga may bahid din kayo ng mga corruption. Lang ya. At ang nakapirma, 16 na abogado, 16 lawyers. Pero ang answer na isinumite, halos 10 pages lamang. At nakatutok lang sa mga technicalities, sa mga paligoy-ligoy, bagay na ikinagulat ng marami dahil sa totoo lang, hindi naman yon ang hinahanap natin. Talaga lang yung mga witness dyan mga ubod ng mga sinungaling di ba? Ubod ng mga kawalang hiyaan ang mga resource person nyo dyan na madadamay talaga at makakasuhan din katulad ninyo. It was an answer that really just avoided the questions. Kaya naman, noong March 18, we determined that the complaints allege sufficient grounds for impeachment. Sumunod ang hearing sa March 25. Talagang moro-moro ang ginawa ninyo. Tapos insufficient lang niya. Kung saan Kangaroo. we settled the preliminary matters, most especially ang pag-issue ng mga subpoena. Bawal yan. Di ba? Yung pag-issue ng subpoena. Isa yan sa mga pinagbabawal sa pagpoproseso ng impeachment. Kaya yan, wag mong ipagmamalaki yung mga ginagawa nyong yan. Then came the marathon hearings of April 14, April 22, and April 29. Doon tayo nakinig sa mga resource person natin. Mga resource person nyo o mga tanim witness nyo. Sa totoo lang, yung mga direktor nga nyo sa AMLA di ba? Bagong hire nyo lang dyan di ba? Yan ang tinatawag na tanim witness. We heard the evidence. We examined the evidence. At sa mga araw na iyan, doon natin naramdaman ang bigat ng ating ginagawa. Bigat ng maleta o bigat ng ginagawa? Di ba? Alang-alang sa maleta. May mga sandaling luminaw ang mga sagot at may mga sandaling mas dumami ang mga tanong. We certainly had our ups and downs. We had our inflows and outflows of testimonies and documents. But through it all, one thing remained certain. We never went sideways. Hindi tayo naligaw. Nanatili tayong may direksyon. Hindi nga kayo naligaw, pero kayo ang nanliligaw o nagpapaligaw sa taong bayan. Dahil panlilin lang ang ginagawa ninyo. Sa totoo lang. We move, sometimes slow, sometimes painfully, but always forward towards the truth. Sinunod natin ang konstitusyon. Hindi. Sa totoo lang, hindi ninyo sinunod ang institusyon. Dahil ilang araw na ba kayo dyan? Dapat pinasa nyo na sa plenaryo yan. Nagtatanim kayo ng ebidensya. Diyan mismo sa hearing ninyo. Dapat naka-attach na yan. Yan nga yung malinaw di ba? Fishing expedition ang ginagawa ninyo. Hindi tayo nagmadali.
Hindi nga kasi kayo nagmadali dahil nagpi-fish expedition kayo, 'di ba? Hindi tayo nag-shortcut. We honored the process. Bawat Hindi nyo kasi trial yan. Trial ng Senado ang ginagawa ninyo. Kaya tumagal kayo dahil nagta-trial na kayo na labag sa batas. Yan dapat ang intindihin na ninyo para sa taong bayan. Ngayon, taong bayan na naguhusga na fishing expedition ang ginagawa ninyo. Kaya ang tagal ninyo diyan. Kaya nga hindi kayo nagmamadali di ba? bawat salita, bawat ebidensya, hinarap natin ng buong pag-iingat at pananagutan. Asan? Asan ang pag-iingat doon? Kakasuhan nga kayo ng individual di ba? Ng isang individual na private ni Man Scarpio. Kakasuhan nga kayo Sino nagsabing nag-iingat kayo? Di ba? Doon lang kayo talaga sumablay sa AMLA. Pero yung ginawa nyo sa BIR, doon nag-ingat kayo pero bawal na rin yun ginagawa ninyo. Na kayo ang nagdala doon sa Kongreso ng box ng BIR. 'Di ba? Kasi unang-una, hindi na yan dapat nilalagay diyan. Sa Senado na dapat nakalagay yan, hindi nala sa Senado na. Doon pa lang sablay na sablay kayo Sa paglalakbay na ito, napagod tayo. Sinubok Hindi sino ba naman ang gusto mapagod kayo? Dapat nga nagbabakasyon na kayo Kasi nagpapakapagod kayo dahil may na kayo, may bahid na kayo. Kumbaga namantsahan na yung pagkatao ninyo. Namantsahan na yung pangalan ninyo. Kaya ngayon, nagkakaanggaro na kayo at minamadali nyo na kahit na bakasyon kayo dahil kinabukasan ninyo ito. Alam niyo naman na wala kayong bilang di ba? Nasabi ko na kanina yan. ang ating pasensya, lalo na sa harap ng mga batikos mula sa labas. Mula sa labas, buong mundo, baka binabatikos na kayo ng mga OFW. Asar na asar na kasi sila sa mga pinaggagawa ninyo. Simula dito sa Pilipinas, ang taong bayan, hanggang sa mga taga-OFW. Malawak, marami ang OFW, tandaan natin. Nasa ibang bansa, iba't ibang mundo, sa ibang bansa sa mundo. Marami nang naaasar kasi sa inyo. We saw the press conferences of the Vice President's camp. We saw the petitions. Opo, maraming hakbang ang ginawa upang pigilan ang prosesong ito. Sino bang nagpipigil sa inyo? 'Di ba? Kasi labag kasi sa batas yung pinaggagawa ninyong proceeding diyan. Kung hindi sana labag diyan ay wala namang makikialam at magpipigil sa inyo. Kaya nga pinipigilan kayo kasi bawal na yung pinaggagawa ninyo diyan. Ipasa nyo na kasi sa plenaryo. Pero sa kabila ng lahat, hindi tayo natinag. Sa bagay, hindi kayo matitinag dahil nasa posisyon pa kayo. Hindi kayo matitinag talaga kasi nasa kongreso pa kayo. Subukan yung isa-isa kayo dyan mawala dyan sa kongreso. Sa palagay natin, sa 2028, after ng 2028, For in the end, it is not the absence of struggle that defined us, but the refusal to lose our way, the discipline to stay the course, and the clarity to never lose sight of where we are going. At noong mga nakaraang pagdinig, we have seen the evidence. Ito ang mga nakita at di ba? Ibig sabihin, may nakita kayo. Ibig sabihin, yung article of impeachment na sinumite sa inyo, wala pang ebidensya. 'Di ba? Wala pang nakatouch na ebidensya. Iyon yung bawal doon. Salang kayo nagkaroon ng ebidensya diyan sa Justice of Committee. Bawal 'yan, bawal na bawal talaga.
Inaamin na. Kumbaga, ibig sabihin, inaamin mo na ganyan na ang klaseng ginagawa ninyo na fishing expedition. Rinig natin. Una, ang testimonya ni Ramil Madriaga na Ayun, isa pa yun. Etong si Ramil Madriaga na to. Yung kredibilidad nito, walang hiya. Talagang isang preso. Pinagkakaanuhan ninyo. Yung kredibilidad ng isang tao na preso. Talagang pinagkalandakan nyo dyan na talaga namang alam ng mga taong bayan. 'Di ba? Na nagsisinungaling tong taong to. Sa maliwanag sa malamang, alam na naman naman ng taong bayan na may kaso ito. Kung ano yung pinagsasabi niya na kasinungalingan. Lahat ng pinagsasabi niya dyan sa Kongreso, may mga nag-argument. Maliwanag na maliwanag, 'di ba? base sa ebidensya, mas kilala sa pangalang Sir Ram. Pangalawa, ang mga misteryosong envelopes at ang mga questionableng resibo. Questionable yung resibo? Ano bang pinagkakaanuhan nyo dyan, pinagmamalaki? Puro mga mahihina naman kayo dyan sa math. Puro mga additional lang pinaggagawa ninyo sa transaction. Di ba? Yan, inaamin mo na. Di ba? Na may mga resibo. Ibig sabihin, wala kayong pahintulot sa Korte Suprema at nakuha nyo yan. Isa yan sa mga ikakaso sa inyo. Pangatlo, ang paliwanag ng NBI tungkol sa magkakaibang pangalan, ngunit iisa ang pirma. Pang-apat, ang sertifikasyon ng PSA na walang record ang mga pangalang katulad ng Mary Grace Piatos. Panglima, Bakit? Sino bang tinuturo mong Mary Grace Piatos? Napatunayan nyo na ba kung sino yung Mary Grace Piatos? Di ba? Hindi kasi kayo pwedeng magpangalan. Makakasuhan din kayo kung sino yung ipapangalan nyo dyan. Kung sino yung Mary Grace Piatos. Tsaka yan, confidential yan, bawal yan, lahat, di ba? ang COA findings na nag-uutos ng refund na 73 million at 375 million. Ano ba ginawa nyo sa COA? Pang-anim, Di ba? Baka prenation nyo rin yung COA kaya ngayon at naging kakampi nyo na. Di ba? ang ulat ng AMLC patungkol sa 6.7 billion na mga transaksyon. Totoo yung 6.7 billion na yan. Puro mga additional lang pinaggagawa ninyo. Wala man lang balance. Hindi nyo tinignan kung ano yung nagiging balance eh. Di ba? Puro mga tinotal nyo lang ang mga transaction lahat-lahat. Napakalaking halaga na dumaloy sa mga account ng Vice Presidente at ng Maliwanag Maliwanag na alam naman taong bayan ang mga hearing nyo nung nakaraan eh. Di ba? asawa. Pang-pito, ang mga natuklasan ni former Senator Antonio Trillanes IV na ang malaking bahagi ng kayamanang ito ay may kaugnayan sa illegal drugs. At ang mas nakakagulat, Talagang cyber libel tong kakaharapin ni Trillanes pag nagkataon. Naka-record yan eh. ang pahayag na ito ay tumutugma sa record ng AMLC. Pangwalo, ang mga dokumento mula sa SEC na nagpapatunay na walang kinikita ang mga Lakas ng loob ni Trillanes, di ba? No? Kumbaga wala na siya sa posisyon sa politiko. Pero andyan pa rin siya. Nagngangaw-ngaw. Talagang may pagkakalagyan dito pag nagkataon. kumpanya ng Vice Presidente kahit na natili siyang aktibo sa isa sa mga kumpanyang ito nang ibig sabihin ay pinagsabay niya ang pagiging Vice Presidente at pagpapatakbo ng negosyo. Ba't hindi mo nabanggit ang pangalan ng asawa niya? Sino bang may-ari ng negosyo na yun? Di ba yung asawa niya? Hindi pa nga yata sila kasal eh. Meron na silang negosyo yung asawa niya. Di ba? At nitong huling pagdinig lamang, noong April 29,
Dalawang bagay naman ang napag-usapan natin. Una, ang selyadong kahon mula sa BIR na sa kabila ng matinding Na ang selyadong kahon sa BIR na hindi nyo pwedeng buksan. Buti na lang, hindi nyo binuksan. Kumbaga, kung binuksan nyo yan, sigurado, panibagong kaso na naman ang ihahain sa inyo ng isang private individual na kasagaya ni Mans Carpio. debate, hindi muna natin binuksan. Siyempre, hindi nyo muna binuksan kasi urong ang buntot ninyo. Bahag ang buntot ninyo dahil alam ninyo kung ano ang mangyayaring kaso para sa inyo. Kahit nasa kapangyarihan naman natin, nabuksan ito. Hindi. Sabi Si nga dapat hindi ni binuksan. Deputy Hawak nyo yung bit eh. Dapat binuksan nyo para malaman ninyo kung ano yung mangyayari sa inyo. Dapat binuksan nyo. Nasa kapangyarihan kayo eh. Mali kayo doon. Speaker Janet Garin, ang puso natin ay gustong buksan ito. Pero ang isip Ang lakas din ng loob ni Garin kasi may bahid din ng corruption to. natin, nagsasabing huwag muna. At dagdag pa rito, nagpahayag si Congressman Benny Abante, hindi porket kaya nating gawin ang isang bagay, ay dapat na nating gawin. Mga bahagang buntot. Kaya dapat pwede na nyong hindi gawin. Dahil nabahag nga ang buntot At nyo eh. ang pangalawa, ang mga ebidensya ng pagmumura at ang pag-contract ng assassin. Alam nyo ba kung anong dahilan kung bakit nagmura si Vice Presidente Inday Sara? Dahil diyan sa inyo, sa kagagawan ninyo, diyan sa TRICOM. Sa inyo nang galing kung bakit nagalit at nagmura ang Vice Presidente. Dahil ikinulong ninyo si Joleica Lopez na tao ni Inday Sara na talagang pinatayan nyo pa ng aircon diyan sa nakakulong diyan sa sa Kongreso, sa House. 'Di ba? Halos sa magsuka-suka na, nahihilo na. Hindi nyo pa rin pinapadala sa ospital. Ganun ang nangyari kaya galit na galit si Inday Sara, si Vice Presidente dahil nangyari sa kanyang tao, dahil sa kagagawan ninyo diyan sa Kongreso. Kayo ang may kasalanan. Grabe po itong mga ebidensyang ito, lalo na yung video ng Vice Presidente. Pinagmamalaki ninyo yung video. Kong Laila de Lima described it perfectly when she said, noong gabing iyon, nakita natin ang totoong Sara Duterte. Nanlilisik ang mata. Ngayon nyo lang nalaman kung anong tunay na ugali ng Vice Inday Sara Duterte. Nananapak yan dun sa sa matapang talaga yan. Dun sa Davao eh. Diba? Yung sheriff, yung nag-demolition sa mga mahihirap. Di tinamaan ng lintik eh, diba? Ngayon, yan ang problema. Hindi nyo pa wala alam. Ngayon nyo lang nalaman. Kaya nga siya yung binoto ng taong bayan. Alam na ugali niya. Diba? Kayo, hindi nyo pa pala alam. Grabe kayo. Halos bumula ang bibig at lumabas ang dugo sa tenga. Napaka-exaggerated ang pinagsasabi nito ni Bacolao Luistro, no? Grabe. Nakita niya ba sa video? Napaka-exaggerated talaga. Sobra talaga. Dahil tila ba sasabog na ang kanyang ulo sa galit. At that point, Anong dahilan? Dapat sinabi mo kung anong dahilan. Kung bakit umusok siya sa galit. Dahil sa kagagawan nyo dyan sa Kongreso. Congresswoman Janice Digamo once again shared her own painful experience as a victim of political violence herself. Pinaalala niya sa atin na ang banta ng pagpatay ay hindi biro. Ito ay seryosong panganib sa buhay ng tao. Yan po ang lahat ng natalakay natin at pinag-aralan natin lahat ito. Sinuri ang bawat anggulo, katulad ng paalala. Ayan, di ba? Kumbaga inaamin nyo na sinuri ang bawat anggulo. Saan nyo sinuri? Diyan, sa during trial ninyo dyan, na illegal naman talaga.
Diyan nyo lang talaga kinukuha yung mga ebidensya. At ngayon nyo lang sinusuri. Dapat ano na yan naka-attach naman talaga yan eh. Talagang paulit-ulit kayo sa ginagawa ninyo. Ni Congressman Brian po noong nakaraang pagdinig. Seryoso ang tungkulin nating ito at dapat tratuhin ito na may kaukulang respeto. At sa gitna ng lahat ng ebidensyang ito, sa kabila ng Sa kabila nandiyan pala si Digamo. Kaya yung mga tao dyan sa inyo, sa lugar dyan na kinahawak ni Digamo, iboboto nyo pa ba yan sa susunod na eleksyon? 3 taon lang yan dyan. Sa 20th Congress ngayon, di ba? Pagdating ng 21st Congress, iboboto nyo pa kaya yan? Mga nakasama dyan sa impeachment na yan? Para sa akin, wag nyo na iboto. Grabe. lahat ng diskusyon natin, may isang bagay na hindi nagbago. Ang upuan. Ang bakanteng upuan. Yan naman, ipapakita na naman upuan. Yan lagi pinagmamalaki nila yung upuan eh. Sa Senado na lang kasi, para makati na si Vice Inday Sara. Dahil hindi sila maka-argumento dyan eh. Puro na lang kayo ang nagsasalita dyan eh. Kaya hindi na atin ng Vice Presidente. Pipit-pitin nyo lang sa kahiya. Sa bawat ebidensya, walang direktang sagot. Sa bawat tanong, Wala na, umaasa pa kayo na direktang sagot. Puro mga kasinungalingan naman kasi pinaggagawa nyo dyan. walang paliwanag. Naghintay tayo ng salaysay mula sa Vice Presidente sa ilalim ng panunumpa. Pero ang tanging humarap sa atin ay ang tahimik, ang isang bakanteng. Upuan na naman. Yan na naman ang pinagsasabi mo. Wala na nga kayong kredibilidad, kaya hindi kayo pinupuntahan ni Vice Presidente. Upuan. Ngunit mapagtatanto natin na meron na pala tayong hawak na ebidensya mula Ngayon nyo lang nahanap ang ebidensya. Ngayon, uulitin ko, inaamin nyo na nga na fishing expedition ang ginagawa ninyo dyan sa mini trial na talaga namang illegal. Diba? Illegal na mini trial at illegal na pagkukuha at pagbibingwit ng mga ebidensya na parang isda. mismo sa kanya. Hindi na natin kailangang tumingin pa sa malayo. We already have a sworn statement. Isang sinumpaang salaysay. Ang tagal na palang nandito. Anong matagal? Ngayon nyo lang kinuha. Ang kanyang salin. Isang dokumento Asan yung mga salin nyo? Pinakita nyo ba? Kayo muna, dapat pinapakita nyo rin ng mga salin nyo. Diba? siya mismo ang pumirma. Grabe to, no? Yung mga sarili nila, hindi nila malinis-linis. Hindi nila pinapakita sa salin. Puros lahat may mga bayad ng corruption talaga. Walang Ang hiya. nanumpa. At siya ang nagsumite. At malinaw ang nakasaad doon. Walang cash o cash deposit. Ngayon, itabi natin ang salin na iyon sa lahat ng ebidensyang ating naipon. Doon lumabas ang tanong na hindi na natin matatakasan. Naipon. Yan na naman tayo. Ilang beses mo na nababanggit na para mo na rin na inaamin na sinabi nyo naipon. Ibig sabihin, illegal. Ngayon nyo lang binibingwit ang mga ebidensya. Di ba? Sinabi mo naipon. Fishing expedition ang mga ebidensya. Talagang inaamin niya na. Grabe. Kapag ang sinumpaang dokumento ay nagsabing zero cash, pero ang official report ay nagpapakita ng bilyon-bilyong transaksyon, saan tayo maniniwala? Kaya naman, noong April 29, the Committee on Justice decided that we have seen enough. No need to extend. No need to give one more chance to someone who refuses to attend.
Sabi Tama yan. Para yung mga mga ibang kongresista ninyo makapag-argumento sa pinaggagawa ninyo. 'Di ba? Paano yung mga ibang kongresista diyan na hindi nabiyayaan? Interesado pa bang bumoto? Eh di kayo na lang ang bumoto diyan. Mga nabiyayaan diyan. Kayo lang naman nakinabang, 'di ba? Kayo diyan na kumakalaban ngayon. Malamang at sa malamang, mga nagsisiatrasan na yung mga kasamahan nyo diyan na hindi nyo alam, tahimik na lang. At hindi nyo alam, sinusuka na rin kayo diyan. nga ni Congressman Percy Sendanya, hindi na kailangan ng makeup class ang laging nagkakating class. By a unanimous vote, this committee found probable cause to impeach Vice President Sara Z. Duterte Oh, for culpable violation of the Constitution, bribery, walang iya. graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. Totoo? That brings us to today. Ngayon, May 4. Kukumpirmahin natin kung anuman ang mga nangyari noong nakaraan sa pamamagitan ng isang committee report. We are therefore here to finalize the committee report along with the attached resolution. Tayo ang Committee on Justice. Bukod tangi ang committee ito dahil sa buong listahan ng mga komite sa Kongreso. Bukod tangi dahil kayo lang ang lumalabag sa batas. Bukod tangi dahil kayo lang ang walang hiyang naging Committee on Justice na talaga namang karapalan ang pinaggagawa ninyo. Kayo lang ang fishing expedition sa history ng Kongreso na lumalabag sa pagpuproceed. Hindi nyo ba alam? Kayo lang ang history na itong Justice Committee lang ang lumabag sa batas at naiiba sa pagpuproceed ng impeachment. Diba? May bahid na korupsyon. Tayo lamang ang tanging binanggit at binigyan ng partikular na mandato ng ating konstitusyon. Sino ang taong yun? Sino kaya yung taong yun na binigyan kayo ng mandato? Na binigyan kayo ng allowed? Na magganyan-ganyan kayo? Malamang sa malamang, yung speaker. O hindi naman kaya, yung dating speaker, di ba? Kinukumpas kayo eh. Sunod-sunuran lang din kayo. O di kaya, yung, alam naman natin, baka yung mga alagad, di ba? Alagad ni Poncio Pilato. We were given that name for May isang tao talaga dyan sa Kongreso. Alam naman natin niya kung sino. Bukod kay speaker. a reason. Today, we hope we have lived up to that name, Committee on Justice. Para sa hustisya. Sana, naibigay natin ang hustisya sa mga complainant. Hustisya sa Vice Presidente sa pamamagitan ng tamang proseso. Sino ba kumbaga, sino ba ang na ni Vice Presidente? Diyan sa impeachment na pinalalabas ninyo. Sino ba na-insulto ng Vice Presidente? Yung taong bayan ba? Hindi. Yung kumbaga, pinagtatakpan nyo dyan. Yung siguro yung na-insulto. At higit sa lahat, hustisya sa sambayanang Pilipino. Oh? Sana Bakit? Ano yung justisya para sa taong bayan? Ano yung naging kasalanan ni Vice Presidente sa taong bayan? Bakit pinagsasabi mo dyan? Ano na may pinagsasabi mo? Grabe ka. Hindi naman taong bayan ang naging na insulto ni Vice President Inday Sara. Ngayon pinagsasabi mo, pinabaliktad mo yata ang sitwasyon. Di ba? ay panindigan natin ang pangalan ng committee natin. But more than that, Marumi na ang committee ninyo. May bahid na ng korupsyon. I want to take a moment to acknowledge the people behind this work. Hindi biro ang pinagdaanan nating lahat.
Lalo na ang kapal ng mga dokumentong binasa at Anong hindi biro? Nahirapan kayo? Sa ganun bang pinagsasabi mo? Napakasinungaling. sinuri natin. Sa mga resource persons, salamat sa pagharap ninyo dito sa komite. To our colleagues in this committee, thank you so much. Sa ating sekretariat at sa mga staff na hindi nakikita sa kamera, pero sila ang naging pundasyon ng bawat hearing. Ibig sabihin, halimaw, kaya hindi nakikita sa camera. Maraming salamat sa inyong lahat. And to the Filipino people, Whoops! maraming salamat po. Ano yung sasabihin mo? Para sa Pilipino? Sa totoo lang, sinusuka na kayo. Huwag ka na magpasalamat. Lang yan. Sinusuka na kayo eh. Sa inyong pagsubaybay. Ngayon, Nagsusubaybay kami, pero minomonitor namin, dami yung mali. habang tinitimbang natin ang bigat ng mga susunod nating hakbang at ang mga posibleng pagsubok na haharapin natin, may isang katotohanang dapat nating alalahanin. Hindi tayo magsisimula sa wala. Ang bawat hakbang natin ay hindi na pabalik, kundi padiretso sa katotohanan. Alin ang katotohanan na pinagsasabi ni mo? Di ba? Malayo pa, pero malayo na. Sinungaling. Anong malayo na? Wala nang, kumbaga, mahihinto na. Kahit malayo pa. Mahaba pa Dapat po. na. Hindi. Dapat mahinto na kahit malayo pa. Ang tatahakin nating landas patungong plenaryo. Ayun, oh. Di ba? Patungo na kayo sa plenaryo. I-submit nyo na kasi. At patungong Senado. Ngunit hindi na Yan. Sa Senado. Nabanggit mo ang Senado. Tanong dyan, may bilang ba kayo sa Senado? Para kayong, kumbaga, marami pang mangyayari pagdating sa Senado. Yung mga tinahak ninyong landas, mababaliwala lahat yan. Kasi puro illegal ang pinaggagawa ninyo. Kaya kabadong-kabado kayo dahil wala kayong numero para sa Senado. Nandiyan na lahat ng mga magagaling na abogado pagdating sa Senado. Diyan na talaga ang korte. Yan tama. Yan talaga ang talagang lugar. Tandaan mo yan. tayo nangangapa. Marami na tayong naungkat. Nangangapa. Marami Ngayon na lang tayong naungkat. naisiwalat. At hindi natin hahayaang masayang ang lahat ng ito. Kailangang ituloy ang proseso because Dapat pagbotehin ninyo sa Senado kasi yung mga pinaggagawa ninyo, diyan pa lang, sosoplakin na kayo. Di ba? Questionin na yan. Kung dapat bang paniwalaan yung pinaggagawa ninyo dyan sa trial, mini-trial ninyo. Questionin niya sa Senado. this is what justice demands. Because only then can we truly achieve accountability. Kapag may public official na nagkaroon ng seryosong paratang, huwag nating baliwalain, huwag nating palampasin. Kapag may kailangang ipaliwanag, huwag tayong titigil hanggat lumabas ang katotohanan. Let us pursue this to its logical conclusion. Otherwise, the cycle of impunity will only repeat. Wow, ang Because galing. we owe it to the next generation of Filipinos to show them Talagang hangad nyo talaga, no? Pati yung mga kabataan, idinadamay nyo pa. Alam na nga rin yung mga kabataan na yan, eh. Yung sinasabi yung next generation, alam na yan. Yung mga Gen Z, alam na kung anong kabalahuraan o mga kabalastugan na pinagagawa ninyo dyan sa Kongreso. Kaya wala kang karapatan na magandang malaman ng mga Gen Z na maganda ang pinagagawa ninyo. Puro kasinungalingan. no one
no matter how powerful, no matter the title, is above the law. Huwag nating hayaang masanay ang ating bansa sa kultura ng pagkalimot. Because if we let up now, we fail the very Constitution we swore to protect. Let us therefore move forward with heavy hearts but clear minds. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. Totoo ba na may kasalanan? Kaya nga dapat maganda nasa tamang proseso ang ginawa ninyo eh. Kung makukuha ninyo ang bilang sa Senado. Kung totoong may guilty nga, eh bakit pa siya kumbaga eto no, kung talagang guilty at malakas ang ebidensya nung naka-attach dyan sa impeachment, article of impeachment, eh din sana hindi na kayo nag-trial. Napaghahalataan kasi kayo na mahina ang mga ebidensya. Kaya nagtagal kayo dyan na palang telenovela. Di ba? Ginawa ninyong parang quadcom. Humanap pa kayo ng mga ebidensya na alam nyo naman talagang mahinang-mahina. Alam nyo rin na alam nyo rin na talagang mahina kayo sa Senado. If she is innocent, let the process clear her. Hintayin natin sa plenaryo muna. Sa plenaryo muna, wag mo munang intindihin yung mga ebidensya ninyo. Dahil sa plenaryo, pipigain kayo dyan. Tatadta rin kayo ng mga tanong ng mga ibang kongresista na ayaw naman talaga ng impeachment. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence. Ituloy na natin ang huling hakbang ng yugtong ito Dapat lang. Dahil nakakahiya na kayo. para sa katotohanan, para sa sambayanang Pilipino. Oh, ba't binanggit mo yung para sa katotohanan at para sa sambayan ng Pilipino? Eh ano yung pinagsasabi ni Madriaga? Di ba puro kasi nangulingan lang? Eh ba wala kang karapatang magsalita ng ganyan? STEM colleagues, Sa totoo lang, lahat ng mga binanggit mo, wala kang karapatang magsalita ng ganyan. beloved countrymen, Beloved Malayo pa. countrymen pa. pero kahit papaano, sa totoo lang, malayo na. Sa totoo lang, malayo pa, pero soft lock na. Lock, please. Kumbaga black na kayo. Maraming salamat po. Ayan po, no? Hanggang dito na lamang po. Atin pong napakinggan ang puro kasinungalingan na pinaggagawa ng Justice Committee na ito. Na puro mga pambabalahuran. Kaya hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.